Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo mula October 1 to 15, 2024? Pwedeng mangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Yung meaning dito malito, ha? Nagkamali ng print yung gumawa ng deck na to. Kasi parehas na parehas sila nung magician na reverse. Parehas lang, kasi walang pinagkaiba. Nagkamali ng print. Anyways, tungkol saan kaya to? Kasi parang sikreto to eh. Sikretong parang deep inside. Deep inside, ang wish ng iba sa inyo ay mabuo pa ang pamilya. So, ang bida dito pamilya pero broken family. Okay? Yun yung bida sa kwento. Parang deep inside lang. Siguro sinasabi niya ayaw niya na dun sa person niya, sa ex niya, ganyan. Pero deep inside, somehow, nag-wish, parang somehow, gusto niya rin maayos pa. Pero maliit yung porsyento. Okay? Malaki yung porsyento na ayaw na niya. At yun yung sinasabi niya sa iba, ayaw ko na magkabalikan pa kami, ganyan. Pero sa loob niya, parang may kaunting pagmamahal pa rin. Okay? Mga 10%. So sabihin natin 100%, sabi niya ayaw na niya. Pero 10%, umaasa pa rin siya na somehow ay maayos pa. So again, ang bida dito ay pamilyado. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ganun yung energy. Ito yung X ng Virgo. Cancer o Gemini. So, paano natin malalaman kung sino yung nagde-desire dito, di ba? Babae ba o lalaki? Yung bida na, yun nga, sinasabi niya, ayaw na niya. Tapos deep inside, gusto pa niya. Sino? Knight of Cups. Usually naman ang knight ay lalaki. Sabagay, meron din namang babae. Pero gamitin natin tong tarot na to, tong deck na to, lalaki yung lumabas. So, lalaki na lang. Anyways, lalaki yung nagsasabi ng ayaw na raw niya. Pero deep inside, gusto pa niya. Ibang senaryo, kung di kayo nakarelate dito, dito na. Tingnan natin. Be optimistic na matatanggap nyo ang gusto nyong matanggap. Okay? Be optimistic na may tutulong sa inyo in times of crisis o kung sakaling magkaroon man ng blessing yung taong to, nakakilala nyo na malapit sa inyo.
ay mag-aabot siya ng tulong. Basta may ano dito eh, magiging generous, be optimistic. Sa generosity ng ibang tao. Well, ang dating dito may mga problema na hindi pa maayos na ngayon. Na kailangan maging patient. Maayos naman yan, hindi pa lang sa ngayon. October 1 to 15. Ano kaya itong problemang ito? So, bumaliktad. Ano ba to? Nine of Pentacles. So, ano yan? Siguro, problema ay tungkol sa may someone na masyadong workaholic. So, sabihin natin, yung iba sa inyo may ka-connection o ka-relasyon. Pero for some reason, lagi silang walang time sa isa't isa. Lalo na yung partner. Kasi laging busy daw. Which is, di natin alam kung totoo ba yan. Pero, may someone dito, laging busy. Siguro, totoo. Kung sabihin niya na, wala akong time. Kasi busy ako. Pwede ba? Basta ganun. Laging walang time. Ang dahilan ay busy daw siya. Pero tingin ko mukhang nagsasabi naman ng katotohanan. Ano pa bang masasabi dito? Kaya busy ay problemado. Pwede rin namang may someone na palaging problemado sa work. Yun lagi niyang iniisip. So, sabihin natin may kaaway siya sa workplace o hindi siya satisfied sa kinikita niya. O sabihin natin may someone na tawag dito. Parang nawawalan siya ng direksyon sa kanyang work. Parang doon na lang napunta ang kanyang isip sa work. Siguro kung paano maaayos yung kanyang problema sa work. Kasi may iba nga na parang hindi na siguro happy sa workplace. Anyways, ano nga maisip eh. Nagdagan pa ba natin? So, may busy dito. Regardless kung sino to. Kung kayo ba to. O person nyo. Either nangyayari na to. Mangyayari pa lang. Pero ganun lagi ang sasabihin. Na busy nga. Walang time. Hindi nakaka-reply. Laging may problema sa communication. Ang tagal ng reply. Ilang araw. Parang mapaparanoid yung iba. Bakit ganun? Pero again, ang dating sa akin, may namang problema dito. At siguro, sabihin natin yung person nyo nga. Ganun ang sitwasyon. Ang problema siya sa work niya. O dahil sa kahirapan siguro, wala siyang pera. May problema siya sa pera, sa utang. Ito ang last spread dito sa deck natin.
Well, hangga't paparating pa lang 'to, may matututunan yung iba sa inyo. Big lesson siguro. So, be prepared. Okay? So, ibig sabihin, may problemang paparating. Okay? At magigain kayo ng wisdom doon. Tungkol sa kaya yung problema na yon, na kailangan yung lampasan para magain nyo tong wisdom na sinasabi ko. Ay, ito. Ano siya pagiging wishy-washy. So, pag sinabi mong wishy-washy, indecisive. Indecisive sa topic ng career. Baka kayo to. Yung sinasabi ko kanina pa. Pwede rin ganun. Baka may iba sa inyo na problemado sa career, may kaaway sa career, kaya nawawalan na ng gana makipag-usap sa iba dahil na-store siya sa ka-workmate niya o siguro mahina yung salary. So, syempre, mapapaisip ko rin dahil di nga sapat sa mga babayarin kung maliit yung sahod. Na parang napapaisip yung iba sa inyo na what if maghanap ng iba kung employed na. Ngayon, baka walang work. So, pag walang work, syempre, problemado ka niyan dahil wala kang pera. So, malaki ang possibility na kayo yon. Yung iba sa inyo, mga sabihin natin 70% sa inyo tatama yon na kayo yung walang time. Yung iba sa inyo walang time doon sa partner. Tapos yun yung magiging dahilan nyo. Busy ako. Problemado ako sa career ko, sa pera, ganyan. Marami akong utang, ganun. So, yung wisdom, sabihin natin nga tumama sa inyo to, kung di man sa person nyo o kakilala nyo. Ano yung wisdom na yun? Magigain kayo ng clarity kasi kanina, parang wala kayong direction Diba? Parang confused yung iba sa inyo sa topic ng money, finances na pala yun. Money, career, gano'n. Pero this time, kakaroon na kayo ng direction. Magiging organized na, practical. Yun yung kailangan yung lampasan. Kasi nga, ito yung problem, Yung wisdom ay regarding sa indecision. So, napoprocrastinate siguro yung iba sa inyo. Hindi nila alam anong gagawin nila sa work. Paano nila malalampasan ang mga problema sa workplace o sa topic ng money. Magiging responsible na yung iba sa inyo, hindi na magpo-procrastinate. O matututo na mag-ipon siguro. At pwede rin maging practical patient. Kasi may iba rin sa inyo na parang ningas kugon. Pwede rin ganun. O paiba-iba ng work. Hindi mapirami sa isang work. Lagi nagre-resign. Face-to-face basis. Basta, ganun. Sa 2 weeks na to, yun yung lesson na matututunan ng iba sa inyo. At ito ay may kinalaman sa career at money. Okay? Dito naman babasahin ko na lang. Kasi madali naman itong intindihin. Boundary. Having sensible boundaries is important. Accept. Be prepared to accept what fate has in store for you. Indication. Watch for signs that lead you to true love. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero ang ganda ng mga cards. Pupuno. Saka yung kulay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.